DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni inay, nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral! Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo ihulog sa impyerno! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Dapat sa Iyo ay Ihulog sa Impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Ang baby natin, Alfie. Bumili na tayo ng mga gamit para sa kanya. Hindi siya pwedeng mawala. Tama na, Agnes. Baka mabinat ka. Bakit hindi nila niligtas ang anak natin? Anong klase bang ospital itong pinagdalan sa akin ng tatay mo? Agnes, ginawa ng mga doktor ang lahat. Pero mahina raw ang kapit ng bata. Ang tatay mo, siyang dahilan kaya nawala ang baby natin. Agnes, ano? Siya ang may kasalanan ng lahat. Namumuhi ako sa kanya. Alam ko, ako ang sinisisi ni Agnes sa pagkawala ng magiging anak ninyo. Opo, Itay. Maniwala ka, anak. Hindi ko gustong mangyari yun. Hindi ko nga alam kung anong ikinagagalit niya sa akin. Sa totoo lang, Itay, ako din naguguluhan eh. Nang ipagtapat ko naman sa kanya tungkol sa inyo, naunawaan niya naman ako. Malamang nagsimula ang kanyang galit nang makita at makasama na ninyo ako. Pero bakit? Anong dahilan? Mabait po kayo, masipag. Nakikita ko yun. Gusto ko ring malaman ang dahilan ng kanyang pagkagalit, anak. Sana'y
maitanong mo yun sa kanya. Wendy, wala nang dinadala ko. Nalungkot din ako nang malaman ko yun. Sakit. Sabik na sabik kami sa pagdating niya. Tapos yung pala, mawawala lang siya. Jack naman, nasaktan din si Alfie sa pangyayari. Kasalanan ng tatay ni Alfie. Kahit kailan talaga. Pero issue siya sa buhay ko. Paano na ngayon yan? Palalayasin ko na siya dito. Ano? Oo. Agnes, sabihin mo na lang kasi kay Alfie na ibukod siya ng bahay. Kasi hindi naman siya maaaring pabayaan ni Alfie. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang pabayaan siya ni Alfie. Pero friend, tatay siya ng asawa mo. O kung ganon, kailangan mamili ni Alfie. Han, may dala akong cake. Binili ko sa paborito mong bake shop. Gusto mong kumain? Ayokong kumain. Han, lagi ka na lang ganyan. Malaki na yung pinayat mo. Hindi ko makakalimutan yung nangyari. Ang pagkawala ng baby natin. Han, nasaktan din naman ako. Pero sinisikap kong maging matatag. Kaya sana naman, yun din ang gawin mo. Ang tatay mo, kasalanan niya ito. Kung hindi niya ako ginalit, hindi ako makukunan. Huwag mong sabihin yan. Han, nalulungkot din si Itay. Dahil dun sa nangyari, dahil sabik din siyang makita ang kanyang magiging apo. Hindi ko na siya kayang makasama pa. Agnes, anong ibig mo sabihin? Palayasin mo na siya dito. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Gusto mong palayasin ko ang tatay ko? Agnes, ano ba talaga yung kinagagalit mo sa kanya? Ang tatay mo ang pumatay sa tatay ko! Hindi. Agnes, hindi totoo yan. Totoo! 2 beses ko siyang nakita noon. Kaya hindi ko pwedeng makalimutan ang pagmumukha niya. Ngayon, Alfie, masisisi mo ba ako kung magalit ako sa kanya ng ganito? Paalisin mo na siya rito! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Carmela, bakit nga. ka... Ikaw nga, Ponso. Ikaw ba ang nanay ni Agnes na nasa probinsya? Ako nga. Ngayon alam ko na kung bakit malaking galit sa akin ni Agnes. Siya yung batang kasama mo sa bilangguan noon. Siya nga. 12 taon pa lamang siya noon. Pero hindi niya nakalimutan ang itsura mo. Carmela, alam mo ang katotohanan. Hindi ko gustong gawin yun. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Napuno na rin ako sa mga ginawa sa akin ni Pulding. Bakit ba tayo biniro ng ganitong kapalaran?
Carmela, Tatapatin kita. Hindi ko alam kung dapat nga ba ako maggalit sa ginawa mo. Tama na yan, Alfie. Lasing ka na eh. Alalahanin mo. Magmamaneho ka pa pauwi. Bakit kailangan mangyari sa amin to ni Agnes, Ronald? Bakit? Mahal naman namin ang isa't isa, pero sa mga magulang namin, baka magkahiwalay kami. Talaga bang ibig niyang umalis na sa inyong tatay mo? Oo. Gusto nga niya. Hayaan ko si Itay. Hindi naman pwede yun. Mali ang gusto niya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ronald. Gulong-gulo ako dahil sa nalaman ko. Sinabi mo na ba yan sa tatay mo? Hindi pa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Sana sinabi mo kay Agnes na ipinagtanggol lang ng tatay mo kanyang sarili para maunawaan ng asawa mo. Sinabi ko yun, pero saradong isip niya. At lalo pang lumaki ang galit niya kay Tay dahil sa pagkawala ng aming anak. Agnes, Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka sa kwarto namin. alam ko gusto mo na akong umalis dito. Kung ganon, bakit nandito ka pa? Dapat lumayas ka na. Alam ko na rin kung bakit galit ka sa akin. Nagkita na kami ng nanay mo. Tama ng pag-uusap na ito. Umalis ka na. Oo, aalis ako. Pero bago yun, gusto ko lang malaman mo na ipinagtanggol ko lang ang sarili ko sa iyong ama. Siya ang may malaking kasalanan sa akin. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa! Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghihirap kami ni inay, nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral! Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo, ihulog sa impyerno! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, nakapamili na ako. Nabili ko na yung mga kailangan nyo dito, lalo na yung smart dishwashing. Salamat ho, inay. Mugto na naman yung mga mata mo. Umiyak ka na naman. Kinausap ako ng tatay ni Alfie. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Anong ginawa mo? Pinagsisigawan ko. Minura. Pinalayas. Anak, bakit ginawa mo yun sa biyanan mo? Wala akong biyanan na kriminal. Kung alam ko lang na siya ang tatay ni Alfie, hindi ako magpapakasal kay Alfie. Agnes. Kaya kong tanggapin ang pagiging bilanggo niya. Pero ang hindi ko matatangga, ang pagpatay niya kay Itay. Pinasama pa niya ang Itay. Anong sabi niya? Si Itay daw ang may kasalanan sa kanya. Agnes, anak, siguro nga dapat ko lang tapusin yung aking paglilihim. Ay, anong ibig niyo sabihin? Totoo ang sinabi ni Ponso. May malaking pagkakasala sa kanya ang iyong ama. Pati ba naman kayo, inay? Pinasasama na rin si Itay. Katotohanan lang ang sinabi ko, anak. Magkaibigan naman sina Ponso at Pulting.
nagalit si Ponso sa iyong ama. Dahil naging kalaguyo niya ang asawa ni Ponso. Ano? Pinagtaksilan kayo ni Itay? 3 beses niya ako niloko, anak. Nagtiis lang ako. Dalayo ko mawalang ka ng ama. Ano po? Umalis si Itay, Nanay Carmela? Oo, Alfie. Wala ako dito nang umalis siya. Bakit niya ginawa yun? Nag-away sila ni Agnes. Oh, Diyos ko. Patawarin mo ko. May kasalanan din ako. Hindi ko sinabi sa aking anak ang katotohanan. Saan ko ngayon hahanapin si Itay? O Diyos ko, bakit po hindi matapos ang pagdurusa ko? Una, pinagtaksilan ako ng aking asawa at kaibigan. Kaya nang mahuli ko sila, sinaktan ko sila. Subalit may patalim si Pulding. Nag-agawan kami, kaya nasaksak ko siya. At napatay. Nakulong ako. Napalayo sa aking anak. Akala ko na makalaya ako, tapos na ang pagdurusa ko. Meron pa pala. Dahil nagkaibigan ng mga anak namin ni Pulding, nawala pa ang aking magiging apo kina Agnes at Alfie. Kaya lalong nagalit sa akin ang aking manugang. Diyos ko, hindi na po ba matatapos ang mga paghihirap ko? Hoy, hold up! Tumigil ka! Hindi, papuputukan kita! Mga pulis, may lahabol-hold up. Tigil! Makaligtas pa kaya si Ponso sa aksidenteng yon? Mga nagsiganap: Diego Bandido, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at si Rosana Villegas bilang Agnes. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butian. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ang dapat sayo ay ihulog sa impyerno. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.